Ninghan ang kasuklam-suklam na babaeng iyon sambit ni Xinlang, sinabi ni Mengzi na talagang siya ay napaka-useless, ito ay hindi niya matutulungan. Sa sumunod na araw sa tanghali nang sa wakas ay tuluyan nang nabawi ni Xinlang ang kanyang lakas, sila ay bumuo na ng baby. Sa sumunod na umaga sa muli ay nakapagpasya si Mulan na lisanin ang kapital, at bumalik sa Xuanwu City. Mariing ibinilin sa kanyang asawa na ito ay hindi allowed na humawak sa mga maruruming mga babae. Wife tugon ni Xinlang, talaga raw bang ganoon na lang ang image at character niya sa puso nito, si Mulan ay agad na naglapat ng halik. Husband siya raw ay aalis na alagaan nito ang kanyang sarili, got it tugon ni Xinlang. Ayaw sanang umalis ni Mulan subalit siya'y wala ng iba pang choice. Ang kanyang ama na si Marquis Jinzhou ay ang siyang namamahala sa Nuzhou City habang si Mulan naman ay hindi lang sa siyang nag-o-oversee sa Xuanwu City, ngunit siya ring namamahala sa shipyard kung saan naruroon ang ginagawang malaking barko na siyang may tangan sa pangarap na kaligayahan ni Mulan, mga tula, ng mga malalayong lupain. Ang pagkakasakit ni King Ning Yuanxian at hindi pagdalo sa korte sa loob ng ilang araw ay indeed nagdulot ng malaking gulo. Ang buong kapital ay nahulog sa delicate state, ang lahat ng mga puwersa ay naging restless, at maraming mga tao ang nagkimkim ng inappropriate na mga pantasya. Ang lahat ay desperadong malaman kung ano ba talaga ang karamdaman ng hari, ito ba ay maaari pang malunasan. Marami sa mga taong mayroong malawak na network ang nakadiskubre na si Xinlang ay pumasok sa palasyo upang gamutin ang hari, subalit ang lahat ng nakakaalam patungkol sa tunay na kondisyon ng hari pati na si Xinlang ay nagtikom ng bibig, walang kahit na isang nag-leak ng anumang impormasyon. Gayunpaman ang katotohanan ay hindi habang buhay na may tatago ang mga sabi-sabi patungkol sa pagiging intimate ng hari at ni Consort Zong. Sa loob ng ilang araw ay nagsimulang kumalat, ang hari ay tinawag na disgraceful ng ilan. Ang unang political reaction ay nag-strike, ang matchmaking sa pagitan ni Zong Shishi at ng anak na lalaki ng Martial Prince ng Great Yan Empire ay nagtapos. Ang pangalawang political reaction ay ang pag-withdraw ng army ni Zhong Yao. Ang pangatlo ay ang renewed withdrawal ng army ni Zhou Lin mula sa Southern Wu Kingdom, at ang pang-apat na political reaction ay ang pagiging napakayabang ng mga Chu envoys, naglatag ng mga outrageous na demand sa mesa ng negosasyon. Thus ang negosasyon sa pagitan ng Chu at Wu ay tuluyan nang ang pamalya. Sa puntong ito ang palaging napaka-low profile na si Prince Ningxing ay pumasok sa palasyo upang bisitahin ang hari, upang voluntaryong mag-offer na i-share ang burden ng hari sa pamamagitan ng pag-take charge sa negosasyon sa Chu. Nang marinig na si Prince Ningxing ay ang siyang maglilid sa negosasyon, ang lahat ng mga 15 mga opisyal ng Yu mula sa Ministry of Rites at Hangzhou Temple na originally siyang responsable sa negosasyon, ay agad na nag-withdraw. Sa isang kainan ay sinabi ng isang customer na narinig niyang si Ningxing ay ang siya nang makikipag-negotiate sa Chu, at ang hari ay actually pumayag. No way, sambit ng isa ni si Ningxing, daw ba ay qualified? Sumabat ang isa pa na mahirap na masabi. Maybe iyon daw ay gusto lang gawing scapegoat ng hari. Ang eksena ay dumatol sa loob ng official hall ng Hangzhou Temple, at dito, ay makikita si Xinlang at Prince Ningxing kaharap ang delegation ng Chu Kingdom. Ang taong ito ay ang ministro ng Hangzhou Temple ng Chu Kingdom na si Wang Huaili. Ningxing, sambit niya sa kanyang isip, alam nilang ito ay isa lamang walang silbing prinsipe na sinusubukan ang lahat ng paraan upang maka-earn ng merit at pabor sa hari ng Yu, subalit kailangan nitong e-konsidera kung anong uri ng task ito, ano ito raw ba ay naghahanap ng trouble. Nagtanong si Xinlang kung ano ba ang official position na hawak ng envoy ng Chu Kingdom, ang negosasyon ba ay maaari na nilang formal na simulan. Nagtanong si Minister Wang kung ang Yu Kingdom ba ay naubusan na ng mga tao umano'y ang magpadala ang mga ito ng isang sipuning bata upang makipag-negotiate sa kanila, ni anong titulo raw ba ang hawak nito, ano ang posisyon na mayroon ito. Ang ating bida ay agad na nagpakilala bilang Xinlang. Xinlang, patanong na sambit naman ni Minister Wang, ito raw ay hindi niya pa naririnig kailanman. Siya raw ay ang ministro ng Hangzhou Temple ng Chu Kingdom, isang third rank, kung kaya ang dapat na makipag-usap sa kanya ay dapat nakapantay niya pagdating sa status, dahil kung hindi, siya ay hindi magsasalita. Kung ganun, sabat ni Prince Ningxing, umano'y kung ganun, ang marquee na ito na ay ang siyang personal na makikipag-negotiate sa mga envoy ng Chu.
Fine tugon ni Minister Wang, take your time, wag masyadong mag-rush. Isang bagay naman na ikinainis ni Prince Ningxing, umano'y ang taong ito ay talagang nang-ahas na emak siya. Actually lahat ni Minister Wang wala nang dapat na i-discuss pa, ito na ang kanilang final ultimatum, hindi na kailangang magsayang pa ng oras, ang kanilang mga kondisyon ay hindi magbabago. Ang responsibilidad sa border conflict na ito, ang lahat ay nakasalalay sa Yu Kingdom, ang mga ito ay ang siyang nag-initiate ng digmaan at nag-suffer mula sa kahiyahiyang pagkatalo. Wow, sambit ni Shin Lang sa kanyang isip, ang pagbaligtad nito ng katotohanan ay kagilahil-alas, napakalinaw na ang Chu Kingdom ay ang siyang unang nang provoke tumawid sa border, at nagsimula ng digmaan. Sa muli ay sinabi ni Minister Wang na ito na ay ang final ultimatum mula sa kanilang hari sa hari ng Yu. Una bilang siyang may mali sa border war na ito, kailangang humingi ng kapatawaran ng Yu sa Chu Kingdom, sa harap ng publiko at anunsyo sa mundo. Pangalawa, habang pinag-aaralan ang mga mapa ay nadiskubre ng kanilang hari na 130 taon na ang nakararaan ang soberanya ng 6 fortress at 22 iba pang mga fortresses, ay nabibilang sa Chu Kingdom. Sa ngayon ang kanilang army ay nakipaglaban at nagbuwis ng buhay upang ma-occupy lang ang 23 mga fortress na ito, ibig sabihin ang ginawa nila ay hamak lamang na pagbawi sa kanilang inagaw na teritoryo, kung kaya, sila'y hindi magwi-withdraw. Sa madaling salita, ang 23 mga fortress na ito't nakapalibot na mga lupain ay sacred at inviolable na teritoryo ng Chu Kingdom, kaya sila ay hindi aatras kahit na 1 pulgada man lang. Pangatlo, ang Yu ay ang siyang nag-initiate sa border war ng walang anumang dahilan, at sa kabila ng katotohanang ang mga ito ay nag-suffer mula sa kahiyahiyang pagkatalo, ang ginawa ng mga ito ay nagdulot pa rin ng great loss sa kanilang Chu Kingdom. Therefore, ang mga ito ay kailangang mag-compensate sa kanilang Chu Kingdom ng 500,000 gintong barya. Ang Yu Kingdom ay mayroon lang 2 pagpipilian, at iyon ay either pumirma ng peace treaty o kaya naman sila'y harapin sa battlefield. Ang mga sinabing iyon ni Minister Wang ay nagdulot upang magsimulang tumawa si Shin Lang, at sa sumunod na segundo, humalakhak. Isang bagay na ikinainis ni Minister Wang, nagtanong kung saan nanggaling ang kid na ito, anong karapatan ang mayroon ito upang ni makaupo sa sagradong silid na ito, umano'y Prince Ningxing. Ang kid na ito'y tadyakan nito palabas kung ayaw nitong sila'y agad na mag-withdraw sa negosasyong ito at rumekta na sa battlefield. Sa parehong sandali ay nagbigay ng sinyas si Shin Lang sa pamamagitan ng pagpalakpak, makikita ang pagpasok ng Lan Brothers suot ang mga damit pampulubi. Nabahala si Minister Wang nang mapansing nasa likod niya na si Lan Wan mayroong hawak na pamalo, anxious na nagtanong kung sino ang mga ito. Ito ay ang sacred negotiation venue sa pagitan ng dalawang nasyon. Ano ang binabalak ng mga itong gawin? Shin Lang, ano ang binabalak nitong gawin? Sa kasamaang palad ay nagsimula na sa paghagupit ang Lan Brothers. Ang alingaw-ngaw ng hiyaw ng mga envoys ay umalingaw-ngaw sa buong hall, mangiyak-ngiyak na sinabi ni Minister Wang na ang pangahas naman ng mga itong atakehin ang mga envoy ng Chu, nagtawag ng mga guards. Ang best actor naman ay nagsimula ng umarte, nagtanong kung papaano nakapasok ang mga pulubing ito rito, labas, ang lugar na ito'y hindi para sa mga ito. Ang mga pulubing ito, dagdag niya pa, talagang ang mga ito raw ay mapangahas ang mag-barge in ang mga ito sa Hanglo Temple at umatake ng mga tao. Sino ang nagbigay sa mga ito ng lakas ng loob? Sino ang mastermind ng mga ito? Lord Wang, siya raw ay narito upang mag-rescue. Hintayin nito ang kanyang rescue, sinipa sa itlog. Ang pangyayaring ito'y talaga namang kahila-hilakbot. Lord Wang, lahad ni Shin Lang nagtanong kung saang parte ang masakit. Ito raw ay maghintay lang muna saglit, siya'y hihingi ng tulong ngayon din, sinipa sa bibig na nagdulot ng pagtalsik ng 2 ngipin ng kaawa-awang ministro. What the hell, hiyaw niya, habang si Shin Lang naman, ay tinawag ang mga guards. Makalipas ang 5 minuto ay halos lantang gulay na ang mga Chu envoys, kasabay ng pagtutok ng stick sa pagmumukha ni Minister Wang ay sinabi ni Lan Wan na ito ay nakipagsiping sa isang babae sa Chunbo Pavilion, subalit hindi nagbayad talagang ng ahas. Kapag nagkita silang muli, ito'y bubugbugin niya uli. Lord Wang, lahad ni Shin Lang kasabay ng pag-alalay, nagtanong kung ito ba ay ayos lang mga envoy ng Chu, ang mga ito raw ba ay ayos lang. Lord Wang, ito raw ay wag mag-alala, rest assured, ito'y bibigyan niya ng paliwanag sa incident na ito, sisiguruhing may hahatid sa hustisya ang may pakana.
Gayunpaman bago iyon kailangan niya raw munang magbigay ng isa o mga dalawang kataga papaanong nangyaring hindi nito binayaran yung babae. Umano'y ang mga utang sa sugal ay maaaring ma-deny subalit ang utang sa brothel ay hindi isa pa iyon naman ay ilang barya lang, hindi ganoon kalaki. Lord Wang magkano raw ba ang utang nito sa brothel ano raw ba kaya kung siya na lang ang magbayad para rito? Walang ibang nagawa si Minister Wang bukod sa kimkimin ang kanyang nararamdamang inis. Makalipas ang kalahating oras matapos ang simple treatment ng mga physician ng Yu Kingdom ang Chu delegation ay bumalik sa negotiation table. Kasabay ng pagpatong ng dalawang paa sa mesa ng naka-cross leg ay muling nagpakilala si Shin Lang umano'y Lord Wang, naaalala na raw ba nito ngayon ang kanyang pangalan? Sa kanyang isip ay inilahad ni Minister Wang na ang isang ginoo ay hindi nagsasuffer mula sa mga immediate losses Shin Lang Yu Beast, ito raw ay maghintay lang. Ang bagay na ito'y ire-report niya sa hari ng Yu, ire-report niya sa hari ng Chu, at maging sa emperor ng Great Yan Empire. Siya ay magsisik ng justice katapusan na nito. Ang pag-assault sa isang foreign delegation ay unprecedented at shockang ito'y maghanda ng mapugutan ng ulo sa harap ng publiko, ito ay maghanda ng mahati sa dalawa ang katawan. Sa muli ay nagtanong si Shin Lang kung naaalala na ba ng mga ito ngayon. Oo, tugon ng mga envoys na naaalala na raw nila. Good tugon ni Shin Lang sa tingin niya raw sa ngayoy ang atmosphere dito ay naging mas harmonious na kung ganon, ipagpatuloy na nila ang pag-uusap. Well umano'y actually sila ay wala na namang dapat na i-discuss pa, dahil sa ito na ay ang kanilang final ultimatum. 4 na buwan mula ngayon ay re-resolbahin ng Chu at Yu ang dispute sa pamamagitan ng border hunt ang kanilang Yu Kingdom ay magpapadala ng 2,000 mga sundalo habang ang Chu naman ng mga ito, ay maaaring magpadala ng 5,000 elite na hukbo. Ang hari ng matatalong panig ay kailangang humingi ng tawad in public isusuko ang 20 li ng border territory kalakip na ang 23 mga fortress, at kailangang magbigay ng 800,000 gintong barya bilang compensation. Well iyon lang daw lahat-lahat sino ang sang-ayon, sino ang tutol. Hindi makapaniwala si Minister Wang sa kanyang narinig 2,000 hukbo ng Yu laban sa kanilang 5,000 elite na hukbo, ito raw ba ay nahihibang na. Ang kanilang Chu Kingdom ay sumabak na sa hindi mabilang na mga digmaan di hamak na mas matigas kaysa sa Wu Kingdom kaya Shin Lang, ano ang ridiculous na kondisyon na ito? Prince Ningxing sambit niya sa pasigaw na paraan ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang nasyon ay hindi dapat na ituring na biro, subalit sumagot lang si Prince Ningxing na siya ay ang plenipotentiary representative para sa negosasyong ito at si Shin Lang ay nagre-represente sa kabuuan ng kanyang will. Ang dalawang kasamahan ni Minister Wang ay nagkatinginan, sa kanyang isip ay napatanong ang isa kung talaga bang ang tinapay ay nahulog mula sa langit. Sa ganitong uri ng border hunt sambit naman ng isa pa sa kanyang isip kayang-kaya nilang manalo kahit na nakapikit ang mata ito raw, ay tila pagsubo ng karne rekta sa kanilang bunganga. Si Minister Wang naman ay napatanong kung anong uri ng conspiracy ang maaaring nakatago rito ito raw ay imposible, wala siyang maisip na anumang trick. Prince Ningxing talaga raw bang ito'y magtatangkang pumirma sa National Treaty, bakit naman hindi tugon ng 5th Prince? Good sambit ni Minister Wang, sabay utos sa kanyang mga kasamahan na agad na mag-draft ng treaty. Sa kanyang isip ay inilahad na sa wakas ang na-encounter nila ay ang dalawang tangang ito, kailangan nilang masigurong masasaing ng maayos ang bigas. Sa sumunod na sandali ay nakapag-draft na ng treaty o kasunduan ang delegation ng Chu Kingdom at pagkatapos na makapirma ng kampo ng Yu, ay pinasil na ni Minister Wang. Mariing inilahad ni Minister Wang na wala ng oras na dapat pang sayangin kailangan nilang makabalik agad sa Chu Kingdom at ipresente ang treaty na ito sa Majesty para sa review at stamping, at nang tuluyan ng ma-fix ang mismong petsa ng border hunt. Ihanda ang carriage at bumalik sa Chu Kingdom ngayon din. Oo tugon ng isa. Lord Wang patakbong habol ni Shin Lang ito raw ay injured pa rin at ang patungkol sa nangyari kanina lang ay hindi pa naiimbestigahan ilang mga pulubi ang sumalakay sa Hanglo Temple at hayagang ng assault sa kanilang brother nation, ito raw ay talagang napaka-shockang. Kung kaya kapag ka ito ay hindi nila na-settle kapag ka sila ay hindi nakapagbigay ng paliwanag kay Lord Wang, ano pa ang mukhang ihaharap nila sa Majesty?
Hasambit ni Minister Wang sa kanyang isip, so ang pag-traitor daw pala sa interest ng nasyon ay magbibigay rito ng mukhang ihaharap sa hari ng Yu, siya ay huminto. Inilahad na ang kanyang lord ay hindi petty upang mag-hold ng grudges laban sa ganoong uri ng mga tao, kaya saka na lang nila pag-usapan ang patungkol sa bagay na ito. Idinugtong sa kanyang isip na sa wakas ang na-encounter nila sa negosasyong ito ay dalawang mga baliw, kaya kailangan na nilang makabalik agad dahil papaano na lang kung ang mga ito'y biglang mahimasmasan at bawiin ang treaty. Hindi tutol ni Shin lang umano'y ang incident na ito ay kailangang maimbestigahan ng mabuti Lord Wang, hindi naman maaaring ito ay mabugbog para lang sa wala, kailangan nitong makatanggap ng paliwanag. At tugon ni Minister Wang sabay waksi no need, hindi niya na kailangan pa ng paliwanag. Lord Wang, lahad ni Shin lang, wag itong mag-alala, dahil titiyakin niyang matutuklasan niya ang buong katotohanan. Prince Ningxing Young Master Shin, tugon ni Minister Wang, ang mga pulubing iyon ay mayroong rason upang umatake, umano'y talagang mayroon sa kanilang tumungo sa Chunbo Pavilion para sa prostitution at hindi nagbayad. Ano, tugon ni Shin lang, so talaga raw palang iyon ay totoo, sumagot si Minister Wang, na kasalanan niya ang lahat dahil sa hindi pagbibigay ng striktong disiplina hinayaan ang kanyang mga tao na mag-commit ng ganoong kahiyahiyang gawa, kung kaya Young Master Shin, siya raw ba ay maaari nang umalis ngayon. Thus ganoon na nga ang ginawa niya Lord Wang, pahabol ni Shin lang umano'y upang ma-celebrate ang kanilang matagumpay na negosasyon, sila ay magkaroon ng salo-salo, hindi tugon ni Minister Wang, siya raw ay hindi kakain sa ngayon, mayroon pa namang maraming oportunidad sa susunod. Si Minister Wang Huaili kasama ang ilang daang mga warriors ay dali-daling nilisan ang Yu, upang makabalik agad sa capital ng Chu. Ang mga envoy ng Chu ay naglakbay araw at gabi, desperate na nag-rush, at habang dumadaan sa Jianxi City at tumatawid sa defense zone ni Zongyao ay nakakaramdam ng nerbiyos si Minister Wang, nag-aalalang baka sila ay ma-detain, gayunpaman, sa bandang huli ay nadiskubre niyang ang army ni Zongyao ay actually nagpatuloy lang sa pag-withdraw, isang bagay na nagbigay sa kanya ng kapanatagang loob. Kanyang isip ay inilahad na lumalabas na ang consequences ng pagkakasakit ni Ning Yuanxian ay mas seryoso pa kaysa sa inaakala niya. Ang pag-withdraw ng army ni Zongyao ay nagpapakita ng attitude, ayaw ng mga itong makipagdigma sa Chu. Sa halip, ang focus ng mga ito ay ang bumaling sa pagsuporta sa Third Prince para sa struggle for succession, umano'y talagang siya'y tinutulungan ng langit. Pagkarating sa capital ng Chu Kingdom ay rumekta na si Minister Wang sa palasyo, upang mag-report sa hari ng Chu. Hahahatawa ng hari, umano'y talagang siya'y pinapaboran ng langit, siya'y tinutulungan ng langit. Idinugtong sa kanyang isip na sa hindi inaasahan si Ning Yuanxian ay nagkasakit, at ito ay ang pinakadelikadong stroke. Ang naatasang makipag-negotiate sa kanyang Chu envoys ay pinalitan ng walang silbing si Ningxing, at siya ay binigyan ng ganito ka-grand na national letter. Gayunpaman, ito rin ay maaaring delaying tactic lang ng Yu Kingdom ngayong si Ning Yuanxian ay nagkasakit, natatakot na baka i-seize ng kanyang Chu Kingdom ang tsansa na umatake, kung kaya ang mga iyon ay nag-offer na lang ng napaka-absurd na border hunt. Lumalabas na mukhang ang hari ng Yu ay masyadong nag-o-overthink, siya naman ay walang balak na magpadala ng mga hukbo at umatake. Kapag na-unify na ni Junjing ang kabuuan ng Shaman tribe at mabawi ang Nanoo Kingdom, matalo ng tuluyan ang army ni Zulin, doon palang maghahanda ang kanyang Chu Kingdom na magpadala ng mga hukbo. Well, since ang Yu Kingdom ay naglalaro ng ganitong uri ng tricks, pues ang mga ito'y pagdudusahin niya gamit ang kanilang sariling katalinuhan, maging ito man ay pain o hindi, ito'y malugod niyang tatanggapin. Agad-agad ay sinilyuhan ng hari ng Chu ang national letter gamit ang Great Seal at muling nagpadala ng mga envoys sa Yu, upang i-express ang kanilang pagsang-ayon sa offer ng Yu na border hunting at nang maiset na rin ang specific na petsa. Matapos na kumalat ang balita patungkol sa nakakabaliw na border hunt na ito, 2,000 laban sa 5,000 ang katubigan ng buong capital ng Yu ay muling kumulo, hindi mabilang na mga impeachment memorials mula sa mga censors ang nagsiliparan sa palasyo, na para bang snowflakes. Nakaratay sa kanyang sickbed, ang hari ng Yu ay nabalot ng galit, idiniklara, na ang buong idea ng sinasabing border hunting na ito ay private decision lamang ni Ningxing at Shin lang, kaya ito ay hindi valid.
Then si King Ning Yuan Xian ay nag-order sa mga Imperial Guards na palibutan ang residence ni Prince Ningxing, pinaghintay ng kaparusahan. Ang bagay na ito'y hindi ikinatuwa ng Chu Kingdom, sila'y agad na nag-dispatch ng 100,000 hukbo sa border, pinaparating na muli nilang sisimulan ang digmaan kapag kabinawi ng Yu ang nauna ng napagkasunduan. Ang mga urgent reports ay nagpatuloy sa pagdating mula sa silangan, partikular sa Grand Governor's Office ng Zhong family, hanggang sa wakas sa ilalim ng pressure ng 100,000 hukbo, ang Vice Minister ng Chu Ministry of Rights at si King Ning Yuan Xian ay muling nag-meet. Sa loob ng palasyo ay kapansin-pansin ang matinding pagbabago sa pisikal na anyo ni King Ning Yuan Xian sa kanyang isip, ay inilahad ng Vice Minister na mukhang talaga palang ang hari ng Yu ay nag-suffer mula sa stroke. Majesty ng Yu, bungad niya, since ang national letter ay napirmahan na ito ay kailangang isagawa, dahil kung hindi, nasaan ang dignidad ng nasyon nito. Sa mabagal na paraan ay sumagot si King Ning Yuan Xian na ang lahat ng ito ay pribadong kagagawan lang ni Ningxing, hindi will ng kanyang Yu Kingdom. Sa kanyang isip ay inilahad ng Vice Minister na si Ning Yuan Xian ay dating nagsasalita ng mabilis, subalit ngayon tila sinasadya nitong bagalan ang tono, napakalinaw na ang pagsasalita nito ay naapektuhan ng pagkakastroke nito. Umano'y ang sakit nito ay maaaring mas malala pa kaysa sa na-imagine niya, tumugon kay King Ning Yuan Xian. Ngunit si Prince Ningxing ay kumilos alinsunod sa edict nito, inire-representa ang will nito. Ang national letter na ito ay hindi lamang sa hawak na ngayon ng kanilang dalawang bansa, maging ang Great Yan Empire ay mayroon na ring copy. Unfilial son hiyaw ni King Ning Yuan Xian, umano'y ang unfilial son na iyon dati pa lang ay alam niya ng iyon ay isang isinumpang nilalang Li Son. Bilis-bilis hulihin nito agad ang Ningxing na iyon, at itapon sa Imperial Clan Prison. Ang kautosang ito'y agad na sinunod ni Eunuch Li Das. Sa muli si Prince Ningxing ay inaresto, at itinapon sa Imperial Clan Prison. Dahil sa pangyayaring ito, maraming mga censors ang na-encourage, thus ang mga impeachment memorials para kay Xinlang, ay muling nagsiliparan na para bang snowflakes. Sa wakas ang hari ng Yu ay nag-decree na i-confine si Xinlang sa kanyang courtyard, hindi maaaring lumabas kahit na isang hakbang man lang, pinaghihintay ng kaparusahan, and then sa muli, ay ipinatawag ni King Ning Yuan Xian ang Vice Minister ng Chu Ministry of Rights. Inilahad na siguro naman satisfied na ang bansa nito ngayong ang culprit na si Ningxing ay naikulong na, yung sinasabing border hunt ay self-directed farce lang ng bastard na iyon, pakiusap iyon ay wag seryosohin ng mga ito. Napangisi ang Vice Minister, hari ng Yu, sambit niya sa kanyang isip, ano ang national affairs daw ba, ay itinuturing lang nito na parang larong pambata. Ito ay dinapuan ng malalang karamdaman, natatakot na ang Chu Kingdom ay aatake, kung kaya itinapon nito ang absurd na border hunt bilang pain, ina-attempt namang delay. Gayunpaman ang abacus nito ay na-miskalkula ata, ang kanyang Chu Kingdom ay hindi ganoon kadaling maloko, since ang karne ay inihagis na, then ito ay kakainin ng kanyang Chu Kingdom. Majesty ng Yu, lahad niya ang kanyang hari ay nagbigay sa kanya ng edict, isang personally written letter, ito raw ay gusto niyang ipresenta. Thus itong ay tinanggap ni King Ning Yuan Xian. Sa letter na ito ay inilahad ng hari ng Chu sa hari ng Yu na ito ay mayroon lang dalawang pagpipilian, border hunt o liyab ng digmaan sa lahat ng dako. Ito nanginginig at naootal na sambit ni King Ning Yuan Xian. Majesty ng Yu, sambit ng Vice Minister, kapag ka ito ay humindi ay agad niyang lilisanin ng Yu, subalit ang kanilang dalawang nasyon ay magkikita sa battlefield. Papaano nauwi sa ganito ang lahat? Paulit-ulit na sambit ni King Ning Yuan Xian, ito raw ay bullying, intolerable na bullying. Urgent dispatch, hiyaw ng isang Haishuate warrior. Ang hukbo ng Chu ay tumawid ng 10 li sa border, pinipress ang city gate. Your Majesty, disaster, ito raw ay isang disaster. Ang army ng Chu ay nasa kanilang gate na, ang sitwasyon ay napakalubha. Sumigaw si King Ning Yuan Xian na kung gusto ng mga ito ng digmaan, pues sila ay makikipagdigma. Ano naman ba ang dapat nilang ikatakot? At worst, muli niyang personal na ililid ang army. Nang mapansing tila mahuhulog na sa kanyang kama ay agad na umalalay si Eunuch Li. Ning Yuan Xian, sambit naman ng Vice Minister sa kanyang isip, talaga raw bang iniisip nitong ang sitwasyon ay kagaya pa rin ng dati? Ito ay mayroon ng sakit, ito ay pumapalya na, kaya ito'y tumigil na sa pagpapanggap.
Inutusan ni King Ning Yuan Xian si Eunuch Li na dalhin si Prince Ningxing at ilang sandali lang, si Prince Ningxing nga ay dumating. Yuan Filial Son, paulit-ulit na sigaw ni King Ning Yuan Xian. Yuan Filial Son, ang lahat ng disaster na ito ay kagagawan nito, kaya ito ay ang siyang dapat na umako sa lahat ng consequence. Ano border hunt 2,000 laban sa 5,000, tanging ito lang at si Shin lang ang makakaisip sa ganito ka-absurd na bagay, pues ang mga ito ay ang siyang magre-represente sa border hunt na ito kapag ka natalo, ang mga ito'y maghanda ng mamatay ng magkasama. Majesty ng Yulahad ng Vice Minister, pakiusap gamitin nito ang seal. Ang border hunt sa pagitan ng Yu at Chu ay gaganapin 4 na buwan mula ngayon, sa 3 araw ng 2 buwan ng susunod na taon. Thus si King Ning Yuan Xian nga ay wala nang nagawa pa, pinirmahan ang treaty at nilagyan ng stamp. Napangisi ang Vice Minister. It's done, sambit niya sa kanyang isip. Finally it's done, ang kanyang Chu ay tatapyas ng piraso ng karne mula sa iyo. 20 linang border, 23 mga fortress, 800,000 gintong barya bilang reparations, personal na paghingi ng tawad at pag-ako ng kasalanan ng hari ng Yu sa pamamagitan nito. Sa darating na mga taon ang Yu Kingdom ay hindi na fit na maging contender pa ng Chu Kingdom para sa Southern Supremacy. Makalipas ang 2 araw, ang capital ay nakasaksi na naman ng hindi kapani-paniwalang eksena, at ito ay walang iba kundi ang pagre-recruit ni Shin Lang ng mga sundalo. No way, sambit ng isa. Si Shin Lang ay muling nag-set up ng stall, at sa pagkakataong ito ay mga sundalo naman ang nire-recruit. Sumigaw si Shin Lang, kinuha ang atensyon ng lahat. Sila raw ay nagre-recruit ng mga sundalo upang maghatid ng glory sa kanilang nasyon, ang sahod ay 10 beses na mas mataas. Hasambit ng isa, ito ay hindi last minute na preparation, ito raw ay tila natae sa salawal at saka pa lamang nagsimulang maghanap ng banyo. Idinugtong ng nasa gilid na ito'y wag nang magsayang pa ng effort, bakit hindi na lang tumae ng direkta sa salawal? No way, dagdag ng isa pa, talaga raw bang iniisip ni Shin Lang na ito'y makaka-recruit ng 2,000 taong mayroong special bloodlines? Talaga raw bang iniisip nitong muling mauulit yung nangyari nung Imperial Exam? Mula doon ay 3 araw nang nagsiset up ng stall si Shin Lang upang mang-recruit, subalit, kahit na isa ay walang sumali. 2,000 laban sa 5,000, lahad ng isang napadaan. Sino naman daw ba ang mga ngahas na maging sundalo nito? Ang mga ito raw ba ay mayroong death wish? Sa ika-4 na araw ay wala pa ring na-recruit si Shin Lang, kaya sa ika-5 araw siya ay nagsagawa ng shockang move, siya ay namilit o gumamit ng puwersa. Daan-daang mga female warriors ang tumungo sa mga bahay-bahay, isa-isang pinaghihila ang mga prospect, pinwersa na pumasok sa army. Nung una ay hindi mabilang na mga tao ng capital ang nagalit, gayunpaman sa hindi kalaunan, sila ay muling na-stun. What the heck, hindi makapaniwalang sambit ng isa, ang kinukuha ng mga ito ay mga weaklings. Dumugtong ang isa na hindi lang mga weakling, kundi mga full din at mga individual na mayroong mapurol na pag-iisip. Sa kanyang isip ay inilahad ni Shin Lang na ang mga taong mayroong blank o zero bloodline ay mayroong pare-parehong traits, at iyon ay ang pagkakaroon ng mahinang katawan, maputlang pagmumukha, scattered na mga mata, at mapurol na expressions. Gayunpaman ang mga ito ay hindi mga fool, sadyang mabagal lang mag-react sa outside world. Sa sandaling ito ay napag-aralan na ni Shin Lang ang ganitong uri ng mga tao. Ang mga ito ay sensitive, mabait at harmless, subalit dahil sa matinding kakuparan ng mga ito, sila ay itinatrato bilang mga fools. Ang iba ay binyo-bully, ang iba ay ginagamit bilang labor, ang iba ay inaabandona sa lansangan, habang ang iba naman ay tahimik na namamatay. Para sa marami ang mga taong ito ay pabigat at mga walang silbing basura, kaya nang ang mga ito ay sapilitang kinuha ng mga babaeng warriors alinsunod sa utos ni Shin Lang, halos walang nangyaring resistance. Nag-abot ng supot si Wu Lei sa mag-asawa kapalit ng kanilang anak. Ito raw ay ang military pay sa buwang ito, 30 silver coins. Ano, hindi makapaniwalang sambit ng isa, 30 silver coins, so talaga raw palang 10 beses na mas mataas kaysa sa normal na sahod. Dumugtong ang isa na hindi lang yun, si Shin Lang din ay nagbibigay ng kalahating taong sahod sa pamilya bilang settlement allowance. Ito raw ay labis-labis, siya raw ay hindi makakaipon ng ganitong halaga kahit na sa loob ng 10 taon.
Kasabay ng pag-abot sa papel ay sinabihan ni Wu Lei ang magulang na pumirma umano'y magmula ngayon ang anak nilang ito ay wala ng kinalaman pa sa kanila, isang bagay namang malugod na isinagawa ng ina. Mula doon ay mahigit sa 2,300 mga blank bloodlines ang pumasok sa residence ng Marquis of Changping o residence ni Prince Ningxing. Dito sila ay mayroong sapat na pagkain araw-araw, at binigyan ng mga bagong damit. Gayunpaman ang kada isa sa mga ito ay sinusubukang gulay lamang ang kainin, iniiwan ang karne para sa iba, reluctant na suotin ang bagong damit na ibinigay sa kanila, at kung tanggapin man nila ay isinusuot ng napakaingat, natatakot na marumihan. Sa kanyang isip ay inilahad ni Wu Lei na sino ba ang mag-aakala na mayroong ganito ka-pure na grupo ng mga tao sa mundo, papaano nagawang madiskubre ni Young Master Shin ang lahat ng mga ito. Tinipon ni Shin lang ang mahigit sa 2,300 mga blank bloodlines na ito sa loob ng 15 araw, at sa sumunod na 10 pang mga araw, ang kondisyon ng mga ito ay unti-unti nang nag-improve na ni marunong ng pumila. Then si Shin lang ay naghanap ng 200 malalaking mga carts ginamit na transportasyon, upang ang mga blank bloodlines na ito ay mailabas sa capital at maihatid sa Beiyuan Hunting Grounds. Ang mga taong nakakita ay nagsitawanan, nagtanong ang isa kung ito na ba ang army na na-recruit ni Shin lang. Dumugtong ang isa pa na habang si Shin lang ay naririto sa capital, palaging mayroong magandang palabas. Sinabi ng isa na nakikilala niya ang isang iyon ay kanyang kapitbahay. Dumugtong ang isa na ang parents ng mga fool na ito ay talagang napaka-ruthless para sa pera, nakahandang ipadala ang kanilang mga anak upang mamatay. Narinig niyang medyo malaki-laki ang perang ibinigay. Sa loob ng carriage ay makikitang nag-oobserbo si Shin lang sa labas. Your Highness, lahad niya talaga rong ito ay kanyang kinaaawaan dahil kahit na ito ay magtagumpay pa sa pagsil sa trono, araw-araw nitong haharapin ang grupo ng mga idiot na ito. Siyempre ang tinutukoy ni Shin lang dito ay ang mga mamamayan ng capital. Sumagot si Prince Ningxing na ang mga ito ay wag nitong i-mock, dahil ang mga taong ito ay nakakaawa rin. Sinabi ni Shin lang na ang mga tangang hindi alam ang kanilang katangahan, ay ang pinaka-tragic sa lahat. Idinugtong sa kanyang isip na once na sila ay makapasok na sa Beiyuan Hunting Grounds ay sisimulan niya na ang bloodline transformation sa mahigit sa 2,000 mga taong ito. Pagkatapos ng transformation, ano raw ba kayang combat power ang maa-unleash ng mga ito? Anong uri ng metamorphosis ang mangyayari? Talagang ito ay kanyang nilo-look forward. Gayunpaman nang marating na nila ang Beiyuan Hunting Grounds, mayroong nag-intercept. Si Yi Chen ay agad na nagpakilala bilang commander ng Marquis of Changping's residence. Umano'y sa ilalim ng order ng Majesty ay nililid niya ang bagong grupo ng army na ito upang mag-estasyon sa Beiyuan Hunting Grounds para sa training, kaya pakiusap ang mga ito raw ay tumabit umalis ngayon din. Lumalabas na ang nag-intercept pala ay ang grupo ni Zhong Shishi. Nagtanong si Zhong Miao kung kailan pa iginawad ng Majesty ang Beiyuan Hunting Grounds sa mga ito, papaanong nangyaring hindi niya alam. Umano'y ang alam niya lang ang 2,000 elite na hukbo ng kanilang Zhong family ay nauna nang nakaestasyon dito, kaya ang Beiyuan Hunting Grounds na ito ay nabibilang sa kanila. Kahit na sino man ang sumugod ay useless, kaya ang mga ito ay lumayas na lang ngayon din. Ang lugar na ito ay isa na ngayong military restricted zone. Walang sino man ang maaaring mag-approach. Ang mga violators ay papatayin ng walang awa. Patayin ng walang awa sa bayang hiyaw ng mga warriors. Si Shin lang ay bumaba na sa carriage. Kasabay ng paghakbang ay nagtanong kung nasaan si Zhong Shishi. Ano iyon daw ba ay nagtatago dahil sa disfigure niya ang pagmumukha nun? Lubhang nahihiya nang magpakita, lumitaw si Zhong Shishi. Shin lang bungad niya ito raw ay matagal niya nang hinihintay. Zhong family warriors, pakinggan ng mga ito ang kanyang command. Kapag ka ang Shin lang na ito ay nangahas na tumapak o lumagpas sa linya, mag-open fire agad-agad at patayin ng walang awa. Ang itinugon ng kanyang mga warriors ay pagsang-ayon. Sinabi ni Shin lang na gayunpaman tinitiyak niyang wala ring kahit na isa sa mga ito ang makakatakas. So, ang lahat ba ng mga defenses ay na-set up na? Umano'y ang mga ito ay at least 2,000 habang siya ang mayroon ay nasa 300 mga armadong sundalo lang. No wonder na ito ay napaka-confident. Shin lang hiyaw ni Zhong Shishi. Siya raw ay magbibilang mula 5. Ito raw ay pumili gumapang paalis, o humakbang pasulong at mamatay. Si Zhong Shishi ay nagsimulang magbilang, subalit pagkarating sa 3 ay biglang sumabat si Shin lang. Zhong Shishi, hiyaw niya ito raw ay nahulog na sa kanyang trap, maging siya rin ay magbibilang din ng 5.
Umano'y mas maigi kung ang mga ito ay umalis na lang agad dahil kung hindi hindi lamang sa annihilate niya ang buong hukbo nito ito rin ay kukunin niya taanuhin, well siguro naman alam na nito kung ano ang ibig niyang sabihin. Si Shin lang ay nagsimulang magbilang pagkarating sa dalawa ay si Zhong Miao naman ang sumabat Shin lang sigaw niya ito raw ay tumigil na sa pagpapanggap gamit ang mga tricks nito anong trap naman daw ba ang mahuhulugan nila rito, anong trap ang pinagsasasabi nito. Zong Shishilahad ni Shin lang kasabay ng pagturo kay Shishi originally siya'y gusto nitong ipapatay kay Consort Zong gayunpaman iyon ngayon ay nagkulong na sa gates ng kanyang palasyo at inignore ang conflict sa pagitan nilang dalawa, kaya naisip nitong magsinungaling at maghintay sa Beiyuan Hunting Grounds. Ang unang batch ng hukbo nito ay pasekretong pumasok sa Beiyuan Hunting Grounds 3 araw na ang nakararaan ang mas malaking bilang ng hukbo nito ay pumasok kagabi habang ito naman, ay dumating dito 3 oras na ang nakararaan. Ang sumagot ay si Zhong Miao nagtanong kung ano naman tumugon si Shin lang na since kaya niyang mapredict na ito'y magsisinungaling at maghihintay rito sa Beiyuan Hunting Grounds, papaano naman daw ba nangyaring hindi naisip ng mga itong siya rin ay mayroong kakayahang kumilos ng mas maaga upang maglatag ng mga traps para sa mga ito. Shin lang tugon ni Zhong Miao. Talaga raw bang iniisip nitong hindi nila inaasahan ang patungkol sa bagay na ito? Sila ay nagdala ng sarili nilang mga pagkain pinakukuluan ang tubig bago inumin at gamitin sa pagluluto kahit na arsenic o iba pang mga lason ang gamitin nito, ang kanilang Zhong family ay mayroong mga special tools upang ang mga iyon ay ma-detect. Kung ito man ay mayroong ibang uri ng lason iyon ay mas imposible gaano karaming lason naman daw ba ang mayroon ito upang magiging sapat sa paglason sa 3 mga balon na narito ng sabay at makakapagdulot ng pinsala sa kanilang 2,000 mga tao ng sabay-sabay, ito raw ay napaka-ridiculous. Well tugon ni Shin lang ito raw ay medyo tama subalit Zhong Shishi siguro naman alam nito ang patungkol sa ginawang paglason ni Zuzu sa kanyang foster mother ang asawa ng Sword King, gamit ang Gu Poison. Ganito ang naging reaksyon ng dalawa sa kanilang narinig dumugtong si Shin lang na ang ibang mga nakamamatay na lason kahit na gaano pa kalakas ay nawawalan ng kapangyarihan, once na lumabnaw. Sa katunayan maging ang kamandag ng pinakamabangis na ahas ay nagiging harmless, once na niluto. Gayunpaman mayroong isang nakakakilabot na bagay na kahit na ang kumukulong tubig ay hindi kayang patayin at iyon ay walang iba kundi ang Gu Poison insects mula sa Mount Futo at ang pinaka nakakatakot na parte, ang mga insektong ito ay mayroong kakayahang mag-divide at mag-reproduce ng walang katapusan sa loob ng iyong katawan. Ang ilang daan ay mayroong kakayahang mag-multiply sa tens of thousands, hundreds of thousands o higit pa, sa loob lang ng ilang araw. Siya ay naglagay ng 3 tails ng dugo mula mismo sa dugo ng asawa ng Sword King sa mga balong narito kaya sa tingin ng mga ito gaano karaming mga Gu insects na ba kaya ang narito, well sa tingin niya tens of billions at least. Kahit napakuluan ang tubig ay wala ring magiging silbi ngayon gumamit ang mga ito ng math gaano karaming mga Gu Poison insects na ba kaya ang nasa loob ng katawan ng mga ito nasa tens of thousands ba, o nasa hundreds of thousands. Bukod dun kapag ang iyong bloodline power ay mas mataas ang mga Gu insects na ito ay mas mabilis ding nagre-reproduce at sa tansya niya, ang ilan sa mga narito ay makikitaan na ng mga sintomas at ang mga signs ng Gu Poison na ito, ay ang mga sumusunod. Pagbabago ng balat nagiging parabang balat ng pala kapag kakaroon ng sensitivity sa liwanag pamamaos ng boses, at dahan daw ang pagkawala ng katinoan. Kung walang naging problema ang mga sintomas ay nagsimula na ngayon sa bandang singit, since ang lymph nodes ay dense sa parteng ito. Si Zhong Miao ay napahiyaw sa kanyang narinig na realize na pagkatapos niyang magbanyo, ay mayroon siyang kung anong naramdamang mali sa ibabang parte ng kanyang tiyan. Idinugtong ni Shin lang na sa simula ito ay hindi masakit at makati subalit kalaunan ang kati ay nagiging unbearable at kakalat sa iyong buong katawan sa puntong iyon, kahit na ang mga immortals pa ay hindi ka na magagawang mailigtas. Sinabi ng isang warrior na mayroon siyang nararamdamang mali, dumugtong ang isa na siya rin. Agad-agad ay nag-rush si Zhong Miao na tumungo sa kanyang tent dito ay napansin niya ang isa sa mga sintomas na nabanggit ni Shin lang sa kanyang singit na pahiyaw, na pamura.
Sinabi ni Shin Lang na kung hindi siya nagkakamali ang ilan ay nagsisimula ng makitaan ng sintomas at ang mga ito ay either yung mga pinaka-naunang uminom ng tubig, o kaya naman yung mayroong malalakas na bloodline talents gayunpaman rest assured, wala sa mga ito ang makakatakas. Zong Shishi ito raw ay mayroong noble status kailanman ay hindi ito umiinom sa tubig ng balon ang iniinom lang nito ay mountain spring water, tama raw ba? Sa Northern Garden Hunting Grounds na ito ay mayroong isang bundok na tinatawag na Gratitude Mountain sa bundok na iyon ay mayroong cliff at sa cliff na iyon, ay mayroong crack. Mula sa crack na iyon ang spring water ay walang tigil sa pagbulwak at ang tubig, ay napakatamis. Sa kasamaang palad ang spring na iyon ay polluted na rin siya ay nag-inject doon ng poisonous blood mula sa asawa ng Sword King sa mismong source ng spring siguro naman, hindi nito ginamit ang spring water doon sa pag-brew ng tsaa hindi raw ba? Yushin lang nanginginig na hiyaw ni Zong Shishi siya raw ay nililin lang nito subalit naglabas lang ng proof si Shin lang at nagtanong kung papaano nito nasabi, hawak niya pa rin ngayon ang kalahating tail na natira mula sa poisonous blood na ginamit niya. Zong Shishi siya ay nag-inquire na noon pa ito ay napakahilig sa tsaa palaging nagdadala ng tsaa at gustong-gustong mag-brew ng tsaa gamit ang spring water, ang atensyon na inukol niya rito ay napaka-espesyal. Ikaw na oo tol na sambit ni Zong Shishi, ito raw ay napaka-vicious. Miss Zong Shishi tugon ni Shin lang patungkol sa uri ng goo poison na ito, sa tingin niya'y si Miss Zuzu ay ang siyang pinakapamilyar. Ang goo worm ay pumasok sa loob ng katawan nito wala pang isang oras ang nakararaan kaya mayroon pang time gayunpaman sa mga katulad ni Zong Miao, kahit na iyon pa ay malunasan ang katawan at balat nun ay basically magiging half-ruined pa rin. Hindi hiyaw ni Zong Shishi siya raw ay hindi maaaring maging ganon, ang ibig niyang sabihin ayaw niyang matulad sa asawa ng Sword King o ni Grandmaster Li Chenkyo. Agad siyang kumilos pinatakbo ang kanyang kabayo ganoon din ang ginawa ni Zong Miao, subalit may sinabi muna kay Shin Lang. Shin Lang ito raw ay maghintay lang ang bagay na ito ay hinding-hindi palalagpasin ng kanilang Zong clan, absolutely not. Miss Shishi siya raw ay hintayin nito siya ay hintayin nito, thus pinatakbo na nga ni Zong Miao ang kanyang kabayo paalis at ang mga warriors ng Zong family ay sumunod na rin. Si Shin Lang ay naglapat ng tingin kay Grandmaster Li Chenkyo pagkatapos ay bumaling, sila raw ay tumuloy na. Nagtanong si Wu Lei kung sila ba ay maghuhukay ng mga bagong balon dahilan upang mapapighil ng tawa si Yi Chen isang bagay naman na ipinagtaka ni Wu Lei young Master Shin, hindi raw ba kaya na ang mga iyon ay niloko lang nito. Siyempre tugon ni Shin Lang niloko niya lang ang Zong Shishi na iyon ang mga goo worms na ito ay napaka-precious, kaya papaano naman daw ba mangyayaring ang mga ito'y ilalagay niya lang sa mga balon. Isa pa ang mga goo worms na ito do napakalakas lubharing napaka-fragile ang mga ito ay hindi makakasurvive sa tubig ng balon, since ang mga ito ay namumuhay sa enerhiya ng dugo. Kung ganun tugon ni Wu Lei papaano naman daw ba yung mga sintomas sa katawan ng mga iyon, lumalabas na si Grandmaster Li Chenkyo pala ang may kagagawan. Young Master Shin sambit niya sa kanyang isip ang kanyang pagiging grateful dito ay walang katapusan gayunpaman maaari bang wag na nitong ipagawa pa uli sa kanya ang ganitong uri ng mabababang bagay, ito ay labag sa kanyang identity bilang isang Grandmaster. Sinabi ni Shin Lang na ang nangyaring outbreak sa mga taong iyon ay hindi dulot ng goo poison mula sa Futo Mountain, kundi hamak lamang na plant toxin na nagdudulot ng skin disease. Young Master Shin lahad ni Wu Lei si Zuzu at Yan Nanfeng ay konektado sa Futo Mountain kung kaya sa hindi katagalan ay matutuklasan din ng mga iyon na ang nangyayari sa kanila ay hindi dulot ng goo poison pagdating ng sandaling iyon tiyak na manggugulo na naman si Zong Shishi sa puntong iyon na ang gagawin nila sila ba ay magko-complain sa Majesty, nang iyon ay magpadala ng mga hukbo upang itaboy ang grupo ni Zong Shishi. Sumagot si Shin Lang na hindi na kailangang makarating pa sa Majesty ang ganito kaliit na bagay dahil kapag ka nagkaganon hindi raw ba't siya'y magmumukha lang incompetent, wag itong mag-alala dahil ang isip ni Zong Shishi ay hindi na mag-focus pa sa Beiyuan o Northern Garden Hunting Grounds. Sa parehong sandali ay nagtaka si Wu Lei, nang mapansing si Grandmaster Li ay bigla na lang nawala. Kasuklam-suklam paulit-ulit na sambit naman ni Zong Shishi sa ibang dako umano'y ang kasuklam-suklam na Shin Lang na iyon daw ay maghintay lang pagkatapos niyang magamot ang goo poison, iyon ay agad niyang babalikan.
Gayunpaman bigla na lang mayroong lumitaw sa kanyang likod, tinakpan ng tela ang kanyang bibig, nagdulot upang siya ay mawalan ng malay. Si Grandmaster Li Chenkyo pala ay nakahabol na sa hindi malamang paraan. Bakit sambit niya sa kanyang isip yung Master Shin, bakit palagi na lang siya ang pinapagawa nito sa ganitong uri ng mga bagay, ito raw ay hindi niya na kayang tagalan pa. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng isang secret cave at sa puntong ito, si Zhong Shishi ay nagkamalay na. Agad na tumutok ng sandata sa pasigaw na paraan, ay nagtanong kung sino ito at ano ang kailangan nito sa kanya. Napansin ni Grandmaster Li Chenkyo na ang hawak niyang sandata ay replika ng Rainstorm Pear Blossom ni Shin Lang. Si Zhong Shishi ay hindi na nagsayang pa ng laway, agad na kinalabit ang gatilyo. Sa kasamaang palad ay nagawang masalo ni Grandmaster Li Chenkyo ang lahat ng mga balang karayom ng Rainstorm Pear Blossom replica. Isang bagay naman na labis na ikinabigla ni Zhong Shishi, hindi makapaniwalang ang martial arts ng taong nakamaskarang nasa harap niya ay actually napakataas. Sino raw ba kasi ito? Sa pasigaw na paraan ay nagtanong kung sino ba talaga ito. Siya raw ay pakawalan nito ngayon din, at siya'y magpapanggap na walang nangyari. Natitiyak niya rong alam nito ang kanyang identity. Ang kanyang ama ay si Zhong Yao, ang kanyang auntie ay princess consort ng Yu Kingdom, at ang kanyang fiancé ay ang lalaking anak ng martial prince ng Great Yan Empire. Kapag ka ito ay nangahas na saktan siya, kahit na ito pa ay tumakbo sa kasulok-sulukan ng mundo, ay wala ring magiging silbi. Ang martial arts nito ay napakalakas, masasayang lang kung ito'y magiging gala, kaya bakit hindi na lang ito manampa ng katapatan sa kanyang Zhong clan, iginagarantiya niyang ito'y magagawaran ng wealth at glory. Kung kaya siya raw ay pakawalan nito, siya'y pakawalan nito ngayon din dahil kailangan niyang makabalik agad kapag ka na-miss niya ang oras, papatayin niya ang buo nitong pamilya. Siya sana ay magtatanong pa kung ano ang relasyon nito kay Shin Lang, ito ba ay mayroong anumang koneksyon doon, subalit sa muli, ay tinakpan na naman ng piraso ng tela ni Grandmaster Li ang kanyang bibig na nagdulot upang siya'y muling mawalan ng malay. Nang siya ay magising ay umaga na napansin niyang siya'y hubot-hubad na sa banig, ay mapapansing mayroong dugo, tanda ng pagkawala ng kanyang kalinisang puri, at bukod dito, ay mayroon ding sulat. Ito'y agad niyang dinampot, binuklat at binasa. Ganito ang nilalaman ng sulat. Miss Zhong Shishi, salamat sa iyong pag-ibig, hindi ko makakalimutan ang nangyari kagabi, maging ang pagbuhos ng ulan. Gayunpaman kagabi rin ay mayroon itong isiniwalat sa kanyang napakaraming mga unspeakable secrets ng Zhong clan na nagdulot upang ako'y mag-alangan, kailangan ko munang kumalma. Kapag ka ako'y nakapag-isip-isip na ikaw ay hahanapin kong muli. Yours truly by Wu Chang. Ang sulat ay nabitawan ni Zhong Shishi, sa kanyang isip ay inilahad na supposedly ang mapapang asawa niya ay ang anak na lalaki ng martial prince ng Great Yan Empire, subalit papaano pa iyon mangyayari ngayon at kagabi, lumalabas na mayroon siyang napakaraming sekretong naibunyag. Malamang na ito raw ay kagagawan ni Shin Lang, tiyak na ito ay kagagawan ni Shin Lang, iyon ay mayroong astonishing drug na ang effects ay maihahalin tulad sa truth serum, subalit si Shin Lang ay walang anumang martial arts. Mula doon ay nagbihis na't lumabas si Zhong Shishi sa kanyang isip, ay nagtatanong kung ano ang dapat na gawin. Siya raw ba ay tutungo na muna sa Northern Garden Hunting Grounds upang kumprontahin si Shin Lang, o babalik sa capital upang hanapin si Zuzo? Si Zhong Shishi ay nakapagpas siyang bumalik na lang sa capital dahil sa siya ay natatakot na siya'y hindi naligtas pa sa ngayon, ang kanyang buhay, ay ang pinakamahalaga sa lahat. Sa hindi kalayuan ay makikita si Zhong Miaomi, sa wakas ito raw ay nahanap niya na, saan ito tumungo kagabi. Kahapon ay ito'y bigla na lamang tumakbo ng napakabilis, sila ay humabol ngunit nang marating nila ang capital, sinabi ni Miss Zuzo na ito'y hindi nun nakita. Ito'y hinanap nila sa lahat ng dako, subalit nabigo, sila ay muntik ng mabaliw. Sumagot si Zhong Shishi na siya ay ayos lang, sadyang kahapon ang takbo niya ay nasobrahan lang sa bilis, at siya ay naligaw. Miss Osisa ni Zhong Miao, ito raw ba ay tutungo kay Miss Zuzu ngayon? Oo, tugon ni Shishi. Miss, lahat ni Zhong Miao, silang lahat daw ay naloko lang ni Shin Lang, walang anumang goo-worms sa kanilang katawan. Ang mga spots na nasa kanilang katawan ay dulot lamang ng juice ng isang certain na halaman, maglalaho rin sa loob ng ilang araw.
Nabigla si Zhong Shishi sa kanyang narinig nagtanong kung natitiyak ba nito sumagot si Zhong Miao na tinest mismo ng personal ni Miss Zuzu ang kanilang mga dugo at nakumpirmang walang goo-worms ni sila pa nga ay binigyan no ng gamot, nagsabing ang mga spots na nasa kanilang singit ay maglalaho rin sa loob ng ilang araw. Well, tugon ni Zhong Shishi kung ganun iyon daw ay isang relief miss sambit ni Zhong Miao sila raw ay bumalik na ngayon din sa Northern Garden Hunting Grounds upang magdulot ng gulo kay Shin lang sila ay mayroong mahigit sa 2,000 mga tao, ang pagbawi sa Northern Garden Hunting Grounds ay napakadali. Ano pa tanong na sambit ni Zhong Shishi sa kanyang isip bumalik sa Northern Garden subalit sa ngayon though walang goo poison, siya ay mayroon pang ibang trouble. Oo tama mas maigi raw na tumungo na lang muna doon upang magtanong ng malinaw kung talaga bang si Shin lang ang may kagagawan sa nangyari kagabi at mula rito, sila ay nag-rush na pabalik sa Northern Garden Hunting Grounds.